Okay, so alam naman po natin yung battle, no? So between Israelites and Philistine, no? So sa story na ito, yung mga Israelites ay humaharap sa isang labanan against Philistine. So the Philistines are in the advantage or yamado sila that time kasi during that time nasa side nila si Goliath, the giant. Ayan. Actually hindi naman po talaga tubong Philistine talaga si Goliath. He is from the city of Gath, no? Kung atin pong aalamin yung kanyang biography, no? So during that time, si King Saul po ang hari. And since siya yung commander-in-chief at siya po yung supreme commander, siya po yung dapat na manguna, humarap at lumaban kay Goliath. At dapat sa kwentong ito, siya talaga yung bida eh. No? Just that na-miss out ni King Goliath yung great things because of fear. No? So instead of conquering by faith, King Saul was paralyzed by fear. Amen? So madalas, yung task mo napupunta sa iba. No? So nakikita natin madalas nawawala yung opportunity o di natin nararanasan yung great things na dapat para sa'yo. Amen? So, minsan katulad din tayo ni King Saul, ang dali nating mag-give in sa fear. Tama ba? Siguro natural na ng isang tao yung mauna lagi yung takot. No? Lalo na kapag nakikita nating malakas at malaki yung puwersa ng enemy o ng kaaway kaysa sa atin. So, instead na maging si David tayo, nagiging si King Saul tayo. Tama ba? Tama. So, this morning, pag-aralan po natin yung mga basic lang. Kailangan lang naman natin basic basic principles kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga giants ng buhay natin through faith. Are you excited? Gusto niyo pong malaman? Okay, so how do you conquer by faith? Unang-una, number 1, trust God's power. Amen? Madaling sabihin na magtitiwala ka, pero kapag kaharap mo na yung giants, ang tanong, mananatili ka pa bang nagtitiwala? Diba? Yun ang minsan mong question Oh, Kristiyano ako. I believe in God. Magtitiwala ako sa Lord. Pero kapag nandiyan yun ang mga problema, pagsubok, nananatili ka pa bang nagtitiwala? Amen. Tama po. So, now, para hindi tayo madistract yung pagtitiwala mo sa Lord, una, no, don't worry about your weakness. Madalas kasi, ang nakikita natin yung kakayanan at kahinaan natin at hindi yung kapangyarihan ng Diyos. Tama? Lagi tayo nakatingin sa sarili natin. Amen? So, let's read on 1 Samuel 17, verses 32 to 33. Sabi rito, pagdating ni David, Tagalog po para mas naunawaan natin, Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako na po ang inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Sumagot si Saul, hindi mo kayang makipaglaban sa kanya. Bata ka pa, habang siya'y magdirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. No? So, nakita po natin doon na ang nakikita ni King Saul that time, yung David na maliit at bata. Amen? So, be bigger than your fears. Madalas po kasi, ito yung nagpapahina sa atin at nagpapatalo So, huwag kang magpadaig sa takot. Daigin mo ng takot mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Higit na mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin kahit sa anumang problema, lagi nating sinasabi yan. Amen? Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon, madalas, nalilimutan mo may Diyos kang mas malaki. Amen? So, madalas kasi marami tayong mga giants no? Ano-ano ba yung madalas na nakikita nating malaki sa buhay natin? Ano-ano po yung mga malalaking nakikita? Huwag po kayong tumingin sa akin. Alam ko po malaki ako. No? Huwag din po kayo tumingin dyan sa katabi niyong malaki. No?
Ano ba yung madalas na nakikita nating malaki sa buhay natin? 'Di ba? Madalas ang laki ng utang ko. Parang hindi na ako makakaahon. Amen? Ang laki ng problema ko sa anak ko. Ang laki ng problema ko sa asawa ko. Ang laki ng problema ko sa pamilya ko. Amen? Ang laki ng bayaran ko sa pag-aaral ng anak ko. Ang laki ng problema ko sa sitwasyon ko ngayon. Yan. So, tingnan mo yung katabi mo, malaki rin ba? Amen? Huwag mo tingnan yung katabi mo, malaki talaga yan. At huwag niyong tingnan din yung laki ko. Amen? May mas malaki sa akin. Amen? So, sa dami ng malalaki na nakikita mo, natatakpan na yung mata mo. Actually, hindi si Lord yung natatakpan dahil mas malaki si Lord eh. Ang natatakpan yung paningin mo. Kaya hindi mo na nakikita si Lord. Amen? So, ganun na nga. Matatakot ka nga talaga. No, kapag ka nakikita mo na lang yung purong malalaking problema sa buhay mo. So, there's no doubt that from the size and looks of Goliath, he is in fact a very intimidating enemy. Totoo naman eh. Diba? Yung mga Israelita nagtatago. Takot na takot sila dahil sa laki ni Goliath. Amen? And very effective yung strategy na ginagawa ni Goliath. No, sinisindak niya. Iniinsulto niya, tinatakot niya through terrifying words para ma-demoralize o panghinaan ng loob yung mga army ng Israel. Tama? Nangyayari po ba sa atin yun? And sad thing, minsan yung mga tao pa sa paligid natin nagpapahina ng loob natin. Unang-unang madalas pamilya pa natin. Amen? Amen? Kasi maski si King David, nung pumunta siya ron, nakita siya ng elder brother niya na si Eliab. Anong ginagawa mo rito? Sabi ni Eliab. Sabi niya rito, bakit ka pumunta rito? No? Sabi ni Eliab, sino ang pinagbantay mo sa ilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka? No? Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Madalas ba nakaka-experience din ba tayo ng mga ganong salita sa ating pamilya o sa mga taong nasa paligid natin? Amen? Sad thing, nakakalungkot lang minsan, yung pamilya mo pa, yung mga taong nasa paligid mo pa, yung nagpapahina, no? Sa iyong loob. Imbis na sila yung mag-encourage, no? Sila pa yung nagpapahina sa iyo. So, kasi ang nakikita ni Saul, even si King Saul sabi niya, hindi siya convinced sa kakayanan ni David. Sabi, bata ka pa, hindi mo kayang makipaglaban. No? Sabi rito, si Goliath, mula pa pagkabata, mandirigma na, ikaw, bata ka pa, kulang ka pa sa experience. No? Even si King Saul, hindi siya convinced. Kasi ang nakikita ni King Saul at ni Eliab, yung kakayanan ni King David, at hindi yung kapangyarihan ng Diyos na sumasama sa Kanya. Amen? Ganon kasi madalas tayo ang nakikita natin, yung kakayanan at abilidad ng ating kapwa, yung katabi mo. Amen? Ang mali kasi, hindi natin tinitignan yung mga bagay in the perspective of God. Amen? Dapat ang nakikita mo, si Lord. Just a matter of right perspective. Pakisabi nga po, right perspective. Right perspective. Kapag ang pananaw mo nasa Diyos, no? Diyos na alam mo at kilala mo yung kakayanan ng Diyos, no? Hindi ka na kaagad matitinag. Pag kilala mo yung Diyos mo, kilala po ba natin ang Diyos natin? Ano ba ang Diyos mo para sa'yo? The best. Ano pa? Powerful. Ano pa? Grateful. Ano pa? In control. Ano pa? Omniscient. Provider. Oh, tanong yung katabi, ba't nagdududa ka? Tanong yung katabi mo, ba't ka pa nagdududa? Amen? Babalik sa'yo Lord, makapangyarihan ka, almighty ka, pero mawalan ka lang ng bigas. Nagdududa ka na. Amen? Umulan lang, nawawala ka na. Tapos sasabihin mo ang Diyos, mga pangyarihan, konting pitik lang,
No, isang salita lang ni Goliath sa'yo, nawawala ka na. Tama ba? Tama, totoo yan, realidad yan ng mga Kristiyano. Kaya kanina, as I pray here, Lord, wag mo po munang paulanin. Lord, sana po, nandito na kami. Kasi maraming Kristiyano ang matatalo na naman sa ulan. Tama? Aminin. Pag ulan na, maraming nawawala, maraming hindi nakakapunta sa templo ng Panginoon. Ulan lang yan, kapatid. Amen? No, so kapag nakita ng Diyos na hindi ka natitinag sa pag-asa mo sa Diyos, God will make a way. Tandaan mo yan. Gagawa ang Diyos ng kapamaraanan sa buhay mo kung makikita niya lang na ikaw ay talagang hindi natitinag sa iyong pananampalataya. Amen? Size doesn't matter. Amen? May kasabihan tayo, maliit man, pero nakapupuwing. Amen? Huwag mo naman tingnan yung katabi mong maliit. Amen? Huwag mong tingnan na maliit lang yung kakayanan mo. Ha? Yung lagi mong sinasabing, hindi ko kaya. No? Hindi issue dito kung konti o maliit lang yung kaya mo, kundi kung paano mo ipapagamit yung konti at maliit na kakayanan mo. Amen? Ba't sino bang marunong? Sino bang magaling? Si Lord lang. Kasi ang gusto mo, higit ka sa lahat na magaling ka bago ka magpagamit. Amen? Huwag mong laging isipin na yung sarili mo. Sa pagsunod sa Panginoon, hindi mahalaga kung ano lang yung kaya mo. Ang tinitingnan ng Panginoon, paano ka susunod? Amen? Don't underestimate your capabilities. No? Make use of what you already have. Ano ba yung meron ka? Ha? Ano daw? Kagwapuhan. Gamitin mo yan to attract people. Di ba? Gamitin mo yung kagwapuhan mo. Actually, last Wednesday, napakaganda ng aming pinagsaluhan. Sa mga hindi umattend, it's your loss. Sayang. Ang ganda ng shinare ni Kuya MJ. Nakakadurog ng puso para mas talagang makilala mo ang Panginoon, yung grasya ng Panginoon. Amen? Kaya hindi mawala talaga sa sermon ko lagi yung grasya ng Diyos eh. Kasi doon na lang tayo talaga nakakatayo at nakakapamuhay. Yung grasya ng Diyos eh. Amen? So make use of what you already have. Ano ba yung meron lang nun si David? At ano lang yung meron lang tayo ngayon? Ha? Ano lang ba yung meron sa atin? Aside sa kagwapuhan. Pananampalataya. Actually, last Wednesday nga, yung patotoo ni Ate Eds, no? Nakakadurog ng puso. Yung gustong-gusto niyang mag-aral, no? Pero alam niya kung titingnan niya yung family niya, yung kakayanan ng family niya, wala eh. No? Pero alam mo kung ano yung meron siya? Meron siyang desire, meron siyang pangarap, at meron siyang pananampalataya. Amen? Yun lang sapat na. No? During that time, ano lang ba meron si David? Ano lang ba? Una-una, bata, walang experience, kulang sa experience. Ano pa? Maliit siya. Ano pa? Pero ano lang yung meron siya that time? Ha? Bato. Slingshot. Yun lang yung kaya niya eh. Amen. Sino yung bato na yon? Sino yung bato na yon? Si Jesus Christ. Nung palang pinaglalaban ka na eh. Amen. Nung palang panalo na tayo eh. Noon, nakakakilabot kung iisipin natin, may mga significant pala yung mga yan. Akala mo, simpleng bato lang na pinulot niya. Pero si Jesus Christ pala. Di ba sa New Testament, nagpakilala siya? He's the rock. Bato. Amen? So, magbabasa tayo ng Biblia, makikita natin lahat yan. Lahat yan sinulat ng may purpose. Amen? And balik po tayo, during that time, si David, meron lang siyang pananampalataya, may malaki siyang pananampalataya at may 5 pirasong bato. Amen? Sabi nga doon sa verse 45, sabi niya,
makikipaglaban ka sa akin na ang dala mo'y espada at sibat. Sinasabi niya to kay Goliath. Sibat at punyal. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Amen? So kapag tayo merong battle, sabihin mo, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Sapat na ang panalo. Amen? Sapat na yung para manalo tayo. No? Sapat na yung alam mong may Diyos na sumasama sa'yo. Amen? Actually, yung in Zion, yung beginning na tinayo natin tong Zion na to, wala kaming kakayanan during that time nung nag-umpisa ang Zion. Ni upuan nga, kahit isang upuan, wala kami. Wala talaga tayong pampaumpisa. Ang tanging bitbit lang natin yung pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Amen? At nung nakita ng Panginoon yun, sinamahan tayo ng Diyos. It's just a matter of faith and obedience. No? Kapag ikaw sumusunod, nakikita ng Panginoon yan, sasamahan ka ng Diyos. Amen? So dapat kalmado ka na kapag alam mo kasama mo si Lord, chillax ka na lang. Kapag alam mo at ramdam mo na hindi na sa'yo nang gagaling ang lakas na yan, ibig sabihin kay Lord na galing yan. Amen? Sabi nga po sa Philippians 4:13, ano sinasabi ron? I can do all things through Christ who give me strength. Amen? Yung hindi mo na kaya, si Lord na yan. No, yung lakas na yan, kay Lord na galing yan. Hindi na sa'yo yan. No, sabihin mo sa katabi mo, tiwala lang. Faith in God brings courage. Amen? Yung alam mong merong Diyos na hindi magpapabaya sa'yo, sapat na yon para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Amen? And next, remember God's faithfulness in the past. Ayan. So, basahin po natin from verse 34 to 37. Sabi po rito, 34, pero sumagot si David, matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na natatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog. Grabe, lakas ano? At kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso at gagawin ko rin ito sa Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon. Amen? Actually, kapag ganito na yung mindset ng bawat tao, wala na, tapos na ang laban. May nanalo na. Amen? Yung kapag nangangamba ka sa problema, balikan mo yung panahon na niligtas ka at pinagtagumpay ka ng Diyos sa mga pinagdaanan mong pagsubok. Amen? Hindi yung nag-aalala o nagdududa si David during that time. Hindi niya tinignan yung weakness niya because he remembers God's faithfulness in the past. Dapat ganun din po tayo. Marami na po tayong mga pagsubok na dinaanan at napagtagumpayan po natin. Tama ba? Alam ko na marami po tayo. During that time na tayo po'y sinusubok, hindi po madali. Amen? No? So, ang tanong, kapag tayo ba ay sinusubok, susuko na lang ba tayo agad? No? So, dapat hindi madali kapag may kinakaharap kang pagsubok. Alam naman po natin yan. Part of the process yan. Amen? So, embrace mo lang yung process. Kahit mahirap at masakit. Kasi makikita mo naman at the end of the day yung resulta. Amen? Doon sa dulo makikita mo. Yung resulta wala po sa gitna. Laging nasa dulo. Laging nasa huli. So to live in victory, you will have trials to overcome. Kailangan po nating pagdaanan yan kung gusto mo marating
yung patutunguhan, harapin mo ang iyong pinagdadaanan. Tandaan natin lahat ng may pinagtunguhan ay may pinagdaanan. Tandaan po natin yan. Amen? So, laban lang dahil ang Diyos pinaglalaban tayo. No, so marami nang pinatunayan ng Diyos. Amen po ba? Sa buhay po natin, marami nang pinatunayan ang Diyos. Marami nang himala ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Totoo po? Ang dami na nating pagsubok na dinaanan at nandito po tayo. Amen? So, marami nang himala, marami ng mga panalangin, sinagot ang Panginoon sa buhay mo. Pero madalas, nagdududa pa rin tayo. No? Pagka may bagong, nangyari na yan eh. Ay, nadaanan ko na yan. Alam ko na kung paano to ma-overcome. Dapat ganun yung mentality natin eh. Kaya si King David, alam niya eh, malakas yung loob niya lumaban sa higante eh. Kasi kung doon sa mga oso na yon, pinagtagumpay ako at iningatan ako ng Panginoon, ngayon pa ba? Amen? Dapat hindi ka na nagdududa ha. No, marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? So, balikan lang natin yon. Balikan natin yon. Huwag natin kalimutan lahat yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung mga himala, yung kapangyarihan niya na naranasan mo. Amen? Lalo na po yung may mga kapatid natin dito na talagang marami ng mga experience, naranasan sa buhay. No, kapag tinitingnan ko nga si Mamite, grabe, parang na-inspired ako sa buhay niya. Yung dami niyang dinaanan, pero nandito siya at nararanasan niya ngayon yung reward ng Panginoon. Eh kung yan sumuko, ewan lang kung meron ditong pamilyang, pamilya niya Mamita, Ferrer. Ewan ko kung may tatay yung pamilyang Ferrer dito, kung yan sumuko nun. So tingnan natin yung mga kapatiran natin na ang daming dinaanan na pagsubok, and yet, nandito nakatayo sa harapan ng Panginoon. Ayan, Tita Yos, tingnan natin, kala nyo si Tita Yos, ganyan lang yan. Ang daming dinaanan yan. Pero nakita nyo parang hindi halata na may mga pinagdaanan. Dapat tayo ganun eh. Kahit may pinagdadaanan ka, huwag mo ipahalata. Pwede kang umiyak kay Lord. Nakita nyo si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung sila hinulog sa hurno, nung sa apoy, nung sila ay iniahon, tama ba yung word ko? Iniahon, diba? Sabi doon, hindi sila nangamoy usok. Amen? Walang palatandaan na dumaan sa apoy. Amen? Eh, mga Kristiyanong lulugo-lugo, di na uso yan. Amen? Happy lang, kahit may pagsubok. Although affected yung ating emotion. Amen? Pero yung kapayapaan, dapat nakikita yan. Amen? Di na uso ngayon yung madramang Kristiyano. Ako may pinagdaanan ako. Halata ba? Matindi, dinaanan ko last week. Akala ko tatapakan na ako ng higante. Amen? Yung sobrang ang dami ko nag-overthink na ako. Yung nalaman ko, yung nangyayari kay Papang, ang dami ko nang inisip. Ang laki-laki na nung higante na binubuo ko sa isip ko. Sa puso ko, ang laki-laki na. Pero naimasmasan ako, teka, ba't ako ganito? Ba't ako magpapatalo sa higanting ito? Tumayo ako. Lumaban ako dito sa panalangin. No? At nakita ko yung pagkilos ng Panginoon. Amen? Ganun lang, dapat yung maging mentality ng mga Kristiyano. Huwag ka masyadong mag-overthink sa anumang pinagdadaanan mo. No? Yun ang mahirap kasi masyado natin. Napakaliit lang na bagay, pero yung problema natin, pero minsan pinapalaki natin. Amen? Kaya tayo rin ang pinahirapan lang natin yung sarili natin. Kaya sabi ko, it's just a matter of faith talaga sa Panginoon. Pagka talagang may faith ka, kahit anong bigat, kahit anong hirap, kakayanin mo kasi may Diyos na lumalaban para sa'yo. Amen? At alam mo saan mo dadaling yung mga problema mo na yan.
Amen? Hindi sa mundo, hindi sa alak, hindi kung saan-saan. Actually, minsan, ito yung isa pang mali ng isang Kristiyano. Kapag ka may pagsubok, ang first option yan, lalayo yan, tatalikod kay Lord, iiwanan si Lord. Tama? Dapat po tayo mga Kristiyano, hindi po yan ang maging option natin. Mas palalimin pa natin, no, ang pananampalataya sa Panginoon sa bawat problema at pagsubok na ating nararanasan. Hindi po option ang mag-give up. Ha? So, laban lang. So, malaking insulto sa Diyos ang pagdududa. Iwasan na po natin ang pagdududa. Marami nang pinatunayan ng Panginoon. Ngayon ka pa ba magdududa? No? So, trust God wholeheartedly, not half-hearted. No? Kapag ka half-hearted ka pa, delikado yan. Ang dali mo talaga diyang madala. No? Ang dali mo talaga diyang bumigay. Sabi nga po sa Romans 10:11, as the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Amen? Sabi ron, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya dapat lagi kang may hawak ng mga salitahan ng Diyos sa puso mo para sa panahon na may storm, may bagyo, maninindigan ka pa rin sa pananampalataya mo. Amen? So, nagkakaunawaan po ba tayo? And next, for our pointers, use God's weapon. Do not use the weapons of this world. Every fight, alam niyo po ba, bawat labanan involved po dito kung ano yung gagamitin mong weapon. Tama po? Okay, so basahin po natin verse 38 to 40. Ibinigay niya at pinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. So, napipicture out niya naman po, no? Ngunit dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay. Kaya't hinubad niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod. Pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala ang kanyang tirador, lumapit siya kay Goliath. So nakita natin, minsan yung weapon pala or yung mga dinadala mo, nakakapagpabigat pala. Kita mo si King David, hindi niya kinaya yung bigat, no, ng mga armor ni King Saul, no? Kaya binitawan niya. No? So nabasa natin, hindi ginamit ni King David yung mga weapon ni King Saul. In the same way, the Bible tells us we do not use the weapon of this world. No? So dapat hindi po natin gamitin ang mga weapon o sandata ng mundong ito. Sabi nga po 2 Corinthians 10, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. So on the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Sabi po sa Tagalog, kung nabubuhay man tayo sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Ang sabi po, ano po yun? Hindi. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Amen? So, nakita po natin, ibang klase palang lumaban ang mga Kristiyano. Huwag tayong lalaban in physical. Lagi kong tinuturo, attack in prayer. No? Huwag natin pantayan anuman yung mga binabato sa atin ng mga kalaban. Huwag nating gantian o huwag nating tapatan. Amen? Attack in prayer. Kapag merong taong gustong sumira sa'yo, huwag mong patulan. Amen?
Alam naman natin, sabi nga, the Lord will fight for you. May laging lumalaban sa inyo. Amen? What are the weapons of the world? Unang-una, violence. Yan ang mga weapon of the world. Itong mundong ito eh. Karahasan, rudeness, unkindness, inhumanity, intimidation, pananakot, lalo na sa mga mahihina, pananamantala, tama ba? Pananamantala, and manipulation and deceit. Amen? So, kasinungalingan, pandaraya, kaguluhan. Yan po ang mga weapon ng mundong ito. As a Christian, di ka dapat gumagamit ng sandata ng kaaway. Amen? At hindi ka rin ginagamit ng kaaway para sa kaguluhan. Huwag kang magpagamit sa kaaway. Dapat nade-discern mo ang pagkilos at paggawa ng kaaway. Pagka alam mong hindi magbubunga ng maganda at tama, hindi sa Diyos yan. Christian, be wise. Maging matalino tayo. Minsan yung katabi mo, ginagamit ng kaaway yan. Kaya mag-ingat. Kapag alam mong ang mga pananalita niyan, mga ginagawa niyan, sinasabi niyan, ay hindi maganda at hindi tama. Hindi galing sa Diyos yan. Lalo na yung mga toxic. Iwasan nyo. Hindi ko sinabing layuan. Iwasan. Kapag alam mong hindi tama, yung maraming sinasabing paninira, maraming mga sinusumbong na hindi tama, iwasan nyo yan. Hindi sa Diyos yan. Nagke-create yan ng kaguluhan. Kasi yan nga yung weapon ng mundo eh. So as a Christian, hindi mo dapat ginagamit yan. Amen? Amen. Naunawaan nyo po. Kaya mag-ingat ka dyan sa katabi mo. Hindi naman. Joke lang. What I mean, mag-ingat tayo sa bawat isa. Sabi nga, magbantayan tayo. Diba? Ang turo ng Biblia, magbantayan tayo. Hindi naman lahat ng Kristiyano perfect. Minsan nagagamit din ng kaaway para sirain ka. So maging matalino tayo, maging maingat tayo. Kapag ito hindi ito magdadala ng kapayapaan, ekis mo na yan. Ekis na. And then ipag-pray mo. Yung alam mo mag-create ng kaguluhan, hindi sa Diyos yan. Ekis mo na kagad. And then, kailangan talaga ipanalangin yung mga ganong klaseng Kristiyano. Amen? Huwag naman layuan mo. Mahal mo yan sa Panginoon. Amen? Dapat andun pa rin yung pagmamalasakit na mabago siya. Ipag-pray mo. And then, pangaralan mo kung kailangan. So, kailangan lagi mong hinahangad. Lagi mong gustong mangyari, may kapayapaan, may kaligayahan, kagalakan. Pero pagka ito nagbibigay na ng toxic, yung kaguluhan, ingat po tayo. Hindi sa Diyos yan. Amen? So sabi nga, in Matthew 5:9, sabi rito, mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang anak ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Anak ng Diyos yan. Amen? So, kapag ka yan, peacemaker at hindi wall maker, hindi nagke-create ng division at kaguluhan, sa Diyos yan. Anak ng Diyos yan. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Anak ng Diyos yan. Amen? So, hindi yan magke-create ng division, kaguluhan, grupo-grupo, or whatever. Amen? So, maliwanag po kapag alam nyo na laging parang toxic ang dating yan, hindi sa Diyos yan. Maging matalino po tayo. Maging maingat po tayo, mga Kristiyano. So, as a Christian, dapat we do not use those weapons. Amen? Hindi tayo dapat nakikiayon, nakikisabay o tumutulan. Maiba ka bilang Kristiyano. So, dapat may distinction. Sabi nga po nyo, distinction. So, pag sinabing distinction, kakaiba ka, angat ka. Amen? Hindi na tayo dapat nakikiayon sa mundong ito. Yung style at strategy, sistema ng mundong ito, hindi na tayo dapat sumasabay dyan. Amen?
So, dapat we use God's weapons. Ano po ba yung mga weapons ng Panginoon? Una, prayer. Next, Word of God. Next, faith. No? Truth. Yan. Truth. Madami na po ngayong mga nadideceive, nawawala na sa katotohanan. No? Kaya lagi po tayong maging mapanalanginin. Lagi kong pinagpe-pray, Lord, lead us and guide us sa katotohanan. Huwag mo kaming hayaang maligaw. Amen? Minsan kasi sa sobrang galing, sobrang talino, naliligaw na ng aral. Basic lang naman tinuturo ng ating Panginoon. Amen? Doon na tayo sa basic. Huwag na tayong magkalkal ng magkalkal. Amen? Sabi nga, may mga lihim na tangi ang Diyos lang ang nakakaalam. Gusto mo pa talagang alamin Diyos ka ba? Amen? Sapat na may tamang aral tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Basic lang. Hindi naman yan ang magiging batayan pagka himarap ka sa Panginoon Anong aral ang dala mo? Hindi ko naman tatanungin ng Panginoon, nag-aral ka ba ng ganitong malalim na theology? Hindi naman tatanungin ng Lord Tatanungin ng Lord, nabuhay ka ba sa pag-ibig ko? Namuhay ka ba sa pag-ibig ko? Yun lang naman. Amen. Mabuhay ka ng may pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon. 2 dakilang utos. Love God and love your neighbor. Yun lang naman. Pasok ka na sa banga. Amen? Iba kasi, nagpapakalalim lang para maging sikat, para maging, para makilala, no? Para mapatunayang magaling. Alam nyo, mga Kristiyano tayo, unang-una, wag po tayong mag-create lagi ng debate. Kahit sinasabi natin, oy, friendly debate lang yan, healthy debate lang yan, debate pa rin yan. Ano bang gusto ng debate? Ano bang gustong palitawin yan? Na ikaw ang tama at ikaw ang magaling. Pride pa rin, mga kapatid. Kaya iwasan po natin. No? Kami sa wogo namin, as much as possible, mas pinalalalim namin yung faith namin No, yung pagkilala namin sa Panginoon. Hindi na kami nagkakalkal ng anumang Hindi ko naman sinabing, huwag kayong mag-aral ng mga doktrina. Kailangan din naman natin yan, back up yan. Pero kung diyan ka na lang nakatingin, kapatid, baka maligaw ka. Amen? Basic lang. Love God and love your neighbor. Amen? So, mercy. Dapat isa pa yan sa mga weapon ng Panginoon. Yung kahabagan, hindi nawawala sa atin yung kahabagan. Love and compassion. Yan lang naman yung weapon na dapat tinataglay, pinoposes ng mga Kristiyano. Amen? Kaya tatanungin ko kayo, lagi nyo bang sukbit yang weapon na yan? Maaring sa mundo, it doesn't make sense. No? It doesn't make sense, but it makes sense to God, and that's all that matters. Yun lang naman mahalaga. Kung lagi bang si Lord ang napiplease mo at hindi ang mundong ito. Amen? Next! Sinisikap ko pong matapos to ng 1 oras dahil nag-umpisa na po tayo sa Word of God is almost 11 na po. Next! Put on the full armor of God. Pakisabi nga po, put on. Okay, put on, not full, put off. Ha? Sabi po sa verse 41 to 44, lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas. Nang makita niya ang binatilyo lamang si David at magandang lalaki, wow, tingnan mo nga yung katabi mo, at may mamula-mulang pisngi. Wow! Uy, mistiso pala si King David, Sino kaya kamukha dito ni King David? Oh, Larry! Wow, pogi talaga si Boss Larry. Okay, so binatilyo binatilyo, magandang lalaki at may mamula-mulang pisngi. Hinamak niya ito, no? Sa kabila ng ganun yung itsura, parang hinamak ka pa, no? Sabi rito, sinabi niya kay David,
Aso ba ako at patpat yang daladala mo? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop. Amen. At sumagot si David, makikipaglabang ka sa akin na ang daladala espada, sibat at punyal. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Grabe, no? No? Nakaka-amaze talaga yung faith talaga ni King David. No, hindi siya na-intimidate, hindi siya natakot kahit ganong kalaki yung kalaban niya. Amen? So nakaka-amaze talaga yung kanyang faith. As a Christian, we are to put on the full armor of God for us to be ready for the battle. Amen. How do we pray? How do we prepare for spiritual battle? No? Paano ba tayo nagpe-prepare? No? Sa ating mga battle. No, so maaring itong armor natin ay hindi na-recognize ng mundo. But it is essential. Sabi nga po natin, essential. Essential to winning our spiritual battles. There is always a battle. Every day po yan. Tama? Lalo na po sa mga nanay. Pagising pa lang sa umaga, ang daming battle. Amen? Pambaon sa anak, pang-almusal ng mga anak, kakainin for the whole day. No? Mga bayarin, mga Judith. No? Ang daming battle. Dami nating giants. So, we need to be ready. We need to be prepared. Amen? Ang dami nating giants. And always wear your shield. No, yung ating mga shield, yung ating mga kalasag. Ang isang sundalo, laging handa yan sa labanan. Amen? He makes sure na handa siya. Tingnan mo yung katabi mo, handa ba lagi yan sa battle? Ha? Handa ba talaga yan? Ano, naniniwala ko yung mga nanay, napakagaling na warrior talaga yung mga nanay. Ang galing dumiskarte everyday no? At ang daming giants, no? Kasi alam nila yung una nilang dapat gawin. Okay, so yung isang sundalo, dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Tama? Amen. Dapat ang sundalo malakas at malusog. Na may katabi mo, sundalo ng Diyos yan. Malakas ba? Malusog ba? Mukhang malusog ba? Ha? Sundalo ng Diyos yan. So, iniingatan niya yung katawan niya para laging handa sa labanan. Tama? Meron bang sundalo, no? Kinabukasan, may labanan. Meron bang sundalo na kapag may labanan, kinabukasan, magpupuyat? Meron bang sundalo, no? May labanan bukas, pero nagpa-party-party? May mga sundalo ba, no, before the fight, ay hindi prepare? Meron bang sundalo na lumalaban sa battle, hindi full armed? Hindi walang shield, walang weapon na dala, walang kalasag, walang sandata? May lumalaban bang ganong sundalo? Ang mahirap kasi, maraming Kristiyano, hindi nagiging malakas at malusog ang kanilang spiritual. Sad thing, kasi masyado na nilang kinonsume yung kanilang sarili, yung kanilang oras, yung kanilang buhay sa mundong ito. Tama o tama? Amen? Sobra na nating kinonsume Sobra na pero kinulang. Sumobra sa ibang banda, pero sa isang banda na mas mahalaga, kinulang na tayo. Amen? Masyado na tayo na-consume ng mundong ito. Kaya pagdating ng labanan, talunan. Amen? So, paano tayo minsan makakapag-devotion at makapanalangin sa umaga kung puyat yan? Kung ang gising yan, tanghali na. Tama po? Totoo po yan. Alam mo si Jesus Christ in Mark 1:35, sabi niya, early in the morning, while it's still dark, He got up and he find a solitary place
to pray. Ang Panginoong Yesus madaling araw pa daw, while still dark, pumunta siya sa isang lugar kung saan siya makakapanalangin. Mga Kristiyano, tirik na ang araw, hindi pa nakakapanalangin. Tama? Tama po. Lakas ng tama. Amen? Nauuna pang magkape bago manalangin. Nauuna pang kumustahin yung kanyang cellphone bago makapanalangin. Itap mo yung katabi mo. Ikaw ba yan? Tap mo. O sarili mo na lang. Ako ba to? Tap natin. Kung ikaw yan, sabihin mo magbabago na ako. Amen. Church, masyado pa tayong kampante. Masyado tayong kampante. Malapit na si Lord. Malapit na dumating ang Panginoon. Napakadami ng signs. Hindi pa ba tayo aware? Hindi pa ba tayo, no? Ako nga masyado na akong puspusan na talaga eh. Di ko na tinatantanan hanggat maaari kung may kaluluwa talagang madala sa Panginoon eh. Kaya salamat ako sa mga taga-accommodation, kalakasan po namin kayo. Amen? Nagiging kalakasan po namin kayo. Yung meron lang kaming ma-sharean, ma-encourage, kasi hindi madaling kalagayan ng mga nanay na to. Iwanan nila yung mga anak nila at pamilya nila. May mga, pag ini-interview namin sila, ilang taon na yung anak mong iniwan? 2 years old, 1 year old. Oh, sakit nun. Ikaw ba, nak, may iwan mo si Kowa ng ilang taon sa ganong edad? Ang sakit nun sa isang magulang, sa isang ina. Mga taga-accommodation, durog yan eh. Kaya kailangan nila ang salita ng Panginoon. Amen? Kailangan nila si Lord. Ikaw, kailangan mo ba si Lord? Baka naman minsan hindi na kasi nasa iyo na lahat. Nasa iyo na ang lahat. No? Minsan nalilimutan natin pagka lahat okay sa iyo eh. Andiyan nanay ko, andiyan tatay ko, andiyan mama papa ko magpapakain sa akin kahit di ako magtrabaho eh. No? Andiyan naman yung mama papa ko, kung gagalit lang yan, pero mamaya bibigyan din ako ng pang-load niyan eh. No? Masyado kasi tayong kampante na nandyan lahat. Pero paano pag dumating yung pagkakataon at sitwasyon na wala ka na? Saka ka tatawag kay Lord. Tulungan mo ko. Minsan ganon. Natural talaga ng tao yun. Aminin na natin. Hindi ko po inaano yung sarili ko. Minsan ganon din ako. Pagka masaya, okay lang eh. Pero kapag meron talagang binabattle, talagang nakaluhod at ngumangawa eh. Amen? So mga kapatid, kailangan umpisahan natin yung bawat araw natin ng panalangin at devotion. Kaya minsan, buong maghapon natin masyado tayong stress kasi hindi mo sinuot yung kalasag mo at wala kang dalang sandata. As a Christian, umaga pa lang, sinusuot mo na yan, full arm ka na, suot mo yung full armor of God, kaya kahit anong kalasag ng kaaway, anumang tira sa'yo ng kaaway, di ka tatamaan. You are protected. Ang nangyayari, hindi natin sinusuot, kaya open na open tayo eh. Masyado tayong exposed sa gawa ng kaaway. Amen? So, isuot mo yan. Sabihin sa katabi mo, isuot mo yan. Suot mo yan at huwag mo yang huhubarin. Amen? So, prayer is not just asking God kung ano yung kailangan natin. Amen? Although, that's part of it. Talagang part naman natin na kapag tayo nananalangin, Lord, please grant us ganito, ganyan. Pero prayer is about connecting with God. Hindi lang kung ano yung makukuha mo sa Diyos. Amen? So when we put on the whole armor of God, ibig sabihin, we entrust everything. Sabi nga po natin, entrust everything. Lalo na sa mga bagay na hindi mo na kaya, yung out of control mo na at wala ka nang magagawa. Bigay mo na sa Lord yan. And this is how we fight our battle. Dapat, kailangan ikaw bilang Kristiyano,
lumalakad ka sa katuwiran ng Panginoon para anumang mga bagyo, pagsubok at labanan, mananatili ka pa rin sa kalooban ng Panginoon at mananatili ka pa rin nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. That is the highest form of worship, na ikaw yung nasa midst ka, nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, but still, nasasabi mo, Lord, salamat, purihin ka, sambahin ka. Dahil maraming Kristiyano hindi na kayang gawin yan kapag ka siya ay nasa gitna ng pagsubok. Amen? Kung paanong hindi nag-iisa si David sa kanyang pakikipaglaban kay Goliath, hindi rin tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Laging kasama natin ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng strength and courage na kailangan natin para malampasan natin kahit anuman yung pinakamatinding obstacle natin sa buhay natin. Amen? May kasama ka, hindi ka nag-iisa. So paghugutan natin yung lakas ng loob ni David sa story na ito. Amen? Laging nasa panig natin ng Diyos. Malalampasan natin kahit anuman pinakamalaking higante ng buhay natin. Amen? So, magtiwala lang tayo sa katapatan at kapangyarihan ng Panginoon. No? Tiwala lang mga kapatid. At laging panghawakan yung kanyang katapatan, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako. May Diyos na magtatanggol sa atin. At lagi niya tayong ipapanalo sa anumang laban ng buhay. Amen? Marami ng laban na ipinanalo tayo ng Panginoon. Amen? Kaya wala ka na ngayong rason para magduda pa sa kapangyarihan ng Panginoon. And let us give thanks to God for His unfailing love and grace which sustain us through every trial and tribulation. Amen? Hallelujah. So ngayon, dito na po tayo sa conclusion. Wow. Nabot ko, 12:00. Thank you, Lord. And remember God's words to you from 2 Chronicles 20:15. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged, for the battle is not yours, but God's. Amen. To God be all the glory. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah.